araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos, kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin. Magandang araw po sa inyong lahat, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito po sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, review po muna tayo ng kaunti. Last Sunday, pinagdiwang po natin ang Good Shepherd Sunday. Nagpakilala si Jesus bilang ating mabuting pastol. At kung nakinig po kayo sa gospel nating maigil last Sunday, bagamat it was the Good Shepherd Sunday, nagpakilala siya sa Ebanghelyo. Ano sabi niya? Ako ang pintuan. Na para bang nagpapakilala sa atin si Jesus, ako ang mabuting pastol, ako ang gumagabay sa aking mga tupa. Nagpakilala siya sa Ebanghelyo last Sunday, ako ang pintuan, na para bang siya ang ating daanan papunta sa kalangitan. Ngayong Miyerkules po, ngayong Wednesday, nagpapakilala na naman si Jesus sa panibagong pamamaraan. Ano po yung sinabi niya sa gospel natin kani-kanina lamang? Sabi niya po rito, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan. Last Sunday, nagpakilala siya, Good Shepherd Sunday, mabuting pastol. Sa Ebanghelyo last Sunday, siya raw ang pintuan na parang daanan papuntang kalangitan. Ngayon naman, siya ang ilaw para yung ating daraanan
maliwanag. Alam natin yung kanyang direksyon. Kaya nga kung tatanungin, paano ba tayo ginagabayan? Paano ba siya nagiging mabuting pastol? Paano siya nagiging pintuan papuntang kalangitan? Paano siya nagiging ilaw na ating tanglaw sa ating daraanan? Ang sagot po, ginagabayan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano ko po nasabing salita? Kung nakinig po ulit tayong mabuti sa ebanghelyo kanina, ini-instruct niya tayo, kung mapakinggan nino man ang aking mga salita. Ibig sabihin, para magabayan tayong maigi, para maging tunay siyang ilaw, kailangan daw tayo ay nakikinig sa kanyang salita. At kung tatanungin ko po kayo, nasaan po ba ang salita ng Diyos? Nasa ating mga Biblia. Kaya kung gusto po nating magabayan tayo ng mabuting pastol, gusto nating makadaan doon sa pintuan na pangalan na ay Jesus, kung gusto nating may ilaw ang ating daraanan, balik tayo sa kanyang salita. Sa kanyang salita na makikita sa Biblia. Kaya nga tanong ko po sa mga nagsimba sa akin last Sunday, at itatanong ko rin po sa inyo ngayon, kamusta po ang mga Bible ninyo sa inyong bahay? Kailan nyo po huling nabuklat iyan? O baka masyado na tayong reliant, masyado na tayong nakaasa. Puro lahat cellphone. Lahat dito na lang sa nood ng TV Maria. How about your Bible? Sa salita. Kaya wag magulat mga kapatid kung minsan madilim ang buhay. Kasi wala yung ilaw na si Jesus. Wala yung kanyang salita sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, siguro para magabayan tayo, it's high time right now, lalo na't kaliwat gana ng gulo, ang gera. Nagtataasan ang presyo ng gasolina at mga bilihin na di na natin malaman anong uunahin. Maganda siguro balik tayo sa gabay niya sa kanyang salita na nakapaloob sa ating mga Biblia. At liban sa pagbabasa ng kanyang salita, maganda ring makinig. Tanungin ko po kayo ulit, saan ba pinapahayag yung nandun sa Bible? Anong event ating napakikinggan maigi yung mga salita sa Biblia? Hindi ba sa banal na misa? Kaya nga yung mga lektora, 'di ba? Paano nila tinatapos yung readings? Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag rin po pala tayo umaattend ng banal na misa at nakikinig sa salita ng Diyos, sa banal na misa, nagagabayan din tayo ng ilaw ni Jesus. Gusto kong ikwento po sa inyo, Father, sapat na ba to na ako'y nagbabasa ng Bible, ako'y nakikinig sa salita ng salita ng Diyos sa misa, sapat na ba yan? Naalala ko po, driver po ako, at kapag lumalabas po ako ng Metro Manila, hindi ko nakabisado yung daan, kaya gumagamit na ako ng Google Maps o kaya ng Waze. Ngayon, minsan, kahit na nakikita ko na yung Google Maps, yung Waze na ako liliko, dahil nga maliit po itong aking cellphone, minsan, kakaliwa na ako kahit nasa susunod na kanto pa. Sasabihin sa akin ni Waze or ni Google Maps pag mali ako ng liko, make a U-turn. Bumalik ka. So, narinig ko, correct? Narinig ko. Pero pagpalagay natin, narinig ko na sinabing, lumiko ka ulit, mag-U-turn ka, bumalik ka. Pero di ko sinunod, tinuloy ko lang. Makakarating kaya ako sa patutunguhan ko? Hindi. Kasi hindi sapat na nakikinig lang. Kailangan ina-actionan mo rin. Kailangan tinutupad mo rin ano yung iyong narinig, ano yung iyong nabasa mula sa Biblia. Kaya nga sabi ulit ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito. Nakinig pero hindi tinupad ang kanyang narinig, tayo ay mahahatulan ng sarili nating pagkamatigas ang ulo. Tayo rin ang pupukol ng bato sa ating mga sarili kung sanabi nating nakikinig tayo pero di naman natin inaaksyonan yung ating napakinggan. Kaya kung gusto natin maging konkreto na si Jesus ang ating mabuting pastol na gagabay sa atin tayong mga tupa, kung gusto natin maging konkreto na si Jesus ang ating pintuan papuntang kalangitan,
Kung gusto natin maging konkreto na si Jesus ang ating ilaw sa ating daraanan, balik tayo sa kanyang salita. Buksan ang Biblia, makinig sa salita ng Diyos sa banal na misa. Subalit, tatapusin natin ito sa paggawa kung ano yung ating narinig, sa pagtupad ng ating mga nabasa. Kaya nga sabi ko rin po nung homily ko last Sunday, ang pag-akyat sa langit, nagsisimula sa pakikinig sa kanyang tinig at nagtatapos sa pagbabago ng ating mga puso. At siguro mga kapatid, inasmuch na kailangan natin ng gabay, ng liwanag, ng ilaw ng Panginoon sa ating buhay, kailangan natin ng kanyang salita. Invite ko rin po kayo. Sana po magamit natin itong mga social media platform natin. Halimbawa, saan po ba kayo nanonood ngayon? Pwedeng sa YouTube, pwedeng sa Facebook. Sana po, tulungan po natin lumaganap yung salita ng Diyos. I-share naman natin sa iba. Halimbawa, itong video na pinapanood mo, isang click lang, masishare mo na yan sa iba. Sana makarating din yung salita ng Diyos sa buhay ng iba sa pamamagitan ng maliit mong pag-click, maliit mong pag-share. Katulad na lang ng nangyari sa ating first reading, pagkatapos mabasbasa ng mga apostol, katulad ni Barnabas, anong sinabi? Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos. Yun din ang mission natin. Tayo'y makikinig sa kanyang tinig. Tayo'y magbabago ng ating mga puso at ipapahayag ang kanyang salita sa mga taong landas ay nawawala. Tulong-tulong tayo mga kapatid na ibahagi, ipahayag ang salita ng Diyos nang makita natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.